Ayan, so dapat talaga pag mag-explore ka, umaga. Magandang araw mga viewer at subscribers. Ito ang Rizal Avenue Extension, Grace Park, Caloocan City. Sa lugar na ito, makikita ang LRT-1 Monumento Station. Dito rin ang sakayan ng mga bus papuntang Pitex at Cavite. Matapos na mapuno ang mga takdang upuan ng aming sinasakyan na bus, ay umalis na ito patungong Pitex. Dahil sa umiiral na social distancing rules, bawal ang siksikan sa mga pampublikong sasakyan tulad ng mga bus. Pagdating sa 5th Avenue ay lumiko pa kanan ang bus. Nadaanan namin dito ang ginagawang NLEX Harbor Link na nagdudugtong mula sa North Luzon Expressway o NLEX patungo sa mga pier o North at South Harbor. Muli itong kumanan sa may Dagat-Dagatan Avenue at kumaliwa pagsapit sa Malabon City Square. Nagdire-diretso hanggang sa bahagi ng Navotas City, partikular na sa C4 Road. Madadaanan dito ang pumping station na tumutulong para maibsan ang baha sa Kamanava. At ito naman ang transport terminal ng Navotas. Katabi nito ang Navotas Centennial Park. Ilang minuto pa ay narating na namin ang lungsod ng Maynila. Ito ang NLEX Harbor Link Road 10 Ramp. Dito ang hangganan ng NLEX Harbor Link at malapit na ito sa mga pier. Ito naman ang lugar ng Tondo. Ang Tondo ay isang distrito na binubuo ng maraming barangay sa lungsod ng Maynila. Ang Tondo ay ang pinakamalaking distrito sa lungsod ng Maynila. Ito rin ang pinakamaraming populasyon sa buong lungsod. Ito ang Mel Lopez Boulevard na ipinangalan sa dating mayor ng Maynila. Dito sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard, madadaanan ang mga malalaking terminal port at ang mga pier tulad ng tanggapan ng PPA o Philippine Ports Authority at Northport Passenger Terminal. Mula sa aking kinaupuan sa loob ng bus ay tanaw na tanaw ang mga malalaking container van na nasa loob ng mga pier. Ang Northport Terminal ay ang sakayan ng mga pasahero na sasakay ng barko pauwi ng kanilang mga probinsya. Bihira lang ako makadaan dito sa lugar na ito at nakakadaan lang kami dito kapag may special trip. Makikita rin dito ang ilang planta ng mga tansan at mga packaging ng isang malaking kumpanya sa Pilipinas. Ito naman ang Ilog Pasig at ang Delpan Bridge. Bago mag-Anda Circle ay matatagpuan ang sangay
ng Philippine National Red Cross. Narito din ang tanggapan ng mga iba't ibang shipping lines. Dito sa Anda Circle, makikita ang daan papunta sa Intramuros, Fort Santiago at iba pang bahagi ng Maynila. Ito rin ang pangunahing daan papasok o papunta ng Manila Cathedral. At narito na tayo ngayon sa Port Area, Manila. Maraming malalaking opisina at gusali ang matatagpuan dito. Isa na dito ang Manila Hotel. Ang Quirino Grandstand at ang Rizal Park o Luneta. Dito sa Rizal Park matatagpuan ang Kilometer Zero. Kilometer post ang ginagamit namin mga konduktor upang makuha ang distansya at ang pamasahe. Sa di kalayuan ay makikita rin ang Museo Pambata, kung saan makikita ang estatwa ng yumaong Comedy King na si Dolphy. Ilang metro mula sa Museo Pambata ay matatagpuan naman ang US Embassy o ang Embahada ng Estados Unidos. Habang namamasyal tayo, i-click mo na ang subscribe button at ang bell icon para updated ka sa mga latest update at latest episode ng Auntie Raf Channel. At pagkalampas ng US Embassy ay makikita na ang Baywalk sa Rojas Boulevard. Puspusan ang pagpapaganda at pagsasaayos ng bahaging ito ng Manila Bay. Sayang, medyo makulimlim ang panahon. Hindi tuloy natin nasilayan ang Manila Bay sunset. Kahit na may umiiral pang quarantine, ay marami pa rin ang namamasyal ng mga oras na yon sa kahabaan ng Baywalk. Marami sa atin ang namimiss ng mamasyal at maligo sa beach, lalo na sa ating mga probinsya. Konting tiis lang po, at pag natapos ang pandemic, makakapasyal na rin tayo sa ating mga mahal na mga mag-anak sa probinsya at makakaligo na rin tayo sa mga dagat doon. Sa ngayon, October 13, 2020, ay wala pa ring biyahe ang ilang mga provincial bus. At kung meron man, ito ay limitado lamang. Hindi pa kasi pumapayag ang mga mayor at gobernador sa mga probinsya at lalawigan na magpapasok ng mga tao mula sa Maynila. Tanging Cubao hanggang San Fernando, Pampanga at San Fernando, Pampanga to Cubao lamang ang biyahe ng Victory Liner na nagmumula sa Maynila sa ngayon. Kailangan lamang magdala ng mga valid IDs, medical certificate at iba pang mga dokumento kapag kayo ay babiyahe mula Cubao patungong San Fernando, Pampanga. Para makasakay, bumisita lamang at mag-login sa www.victoryliner.com at pinutin ang online booking. Balik tayo sa ating biyahe. Ito ang Philippine Navy Headquarters sa Rojas Boulevard, Manila. Katabi nito ang Cultural Center of the Philippines o CCP. Dito ginaganap sa CCP ang mga malalaking pagtatanghal na may kinalaman sa kultura ng mga Filipino. Dito sa CCP Complex, matatagpuan ang PICC, Folk Arts Theater, Aliw Theater, Senate Building, mga hotel, Coconut Palace, at marami pang iba. Pagsapit sa Buendia Avenue, ay lumiko pa kanan ang bus patungong Macapagal Boulevard. Maluwag at walang traffic ang Macapagal Boulevard nung dumaan kami ng mga oras na yon.
marami na ring malalaking gusali ang nagsulputan dito. Naalala ko tuloy nung maliit pa ako na ang bahaging ito ng Macapagal Boulevard ay parte pa rin ng Manila Bay. Tinabunan lamang ito ng mga lupa at dinevelop kaya nagkaroon ng mga gusali at naging isang malaking commercial center. Naging laman din ito ng mga balita noon matapos ma-involve sa mga anomalya ang pagsasagawa ng reclamation area sa lugar na ito. Sa ngayon, marami ng establishmento ang nakatayo dito sa lugar na ito. Kabilang na dyan ang mga shopping malls, condominium, at marami pang iba. Pagsapit sa EDSA Extension, ako ay bumaba na dahil ako'y ihing-ihi na. At pinayagan naman ako bumaba ng driver at konduktor sa gitna ng daan. Naglakad-lakad ako hanggang sa makahanap ng isang fast food restaurant at doon ako ay nagmerienda at umihi na rin. Nakakamanghang pagmasdan ang mga makabagong design ng mga building o gusali sa buong Asiana City. Matapos magmerienda at mag-CR, ako ay naglakad na papuntang PTEX. Nagulat ako dahil napakadilim pala ng Asiana City pagsapit ng gabi. Tanging ang City of Dreams lang ang nagbigay liwanag sa daan. Nakakatakot maglakad. Buti na lamang at may mga gwardiya sa bawat kanto ng Asiana City. Dapat talaga pag mag-explore ka, umaga. Sa aking paglalakad-lakad, sa gitna ng dilim, ay nakakita rin ako ng tricycle. Kaya't ako ay sumakay na lamang dito at nagpahatid patungong PTEX. Habang nakasakay sa tricycle, ay hindi ko maisip kung paano ko lalakarin ang lugar na ito na talagang napakadilim, nakakatakot, at higit sa lahat, nakakapangamba. Nakakatakot dahil baka ka ma-hold up o di naman kaya ay basagasaan at ma-hit and run at kung ano-ano pa. Nakahinga ako ng maluwag nang makarating na ako sa tapat ng PTEX. Ang PTEX ay ang Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ito ay isang malaking terminal ng mga bus o central terminal sa bahaging south ng Metro Manila. Malinis, maaliwalas at secure the terminal ang bumungad sa akin nung ako ay makapasok sa loob ng PITX. May mga kainan at tindahan ngunit sarado na ng mga oras na yon dahil gabi na. Pakiramdam ko para akong nasa airport. Malinis ang mga CR, may mga informative signages, may mga boarding gates, may mga electronic displays, at may mga waiting areas sa buong terminal. Dito sa Gate 10 ng PTEX matatagpuan ang paradahan ng mga bus na papuntang EDSA Monumento via EDSA Carousel. Laking pasasalamat ko nung ako ay makasakay na sa loob ng bus at narealize ko na dapat talaga kung mag-explore o gagala ay gawin ito sa umaga para hindi gabihin dahil delikado na sa gabi. Dire-diretso at komportable ang aking biyahe nung ako ay pauwi na. Pinili kong sumakay sa EDSA Carousel dahil gusto kong sumakay sa mga low-floor bus. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagtangkilik. Stay safe at huwag po susuko dahil matatapos din ang pandemic na ito. Hanggang sa susunod na mga episode, ito po ang inyong konduktor na, vlogger pa, Andy Raff. Nagpapasalamat!